Samantala, puspusan ang isinasagawang search and rescue operations ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa mga nawawala pang tao matapos ang naganap na landslide sa Zambales. Para sa detalye, balitaan mo kami, Waywaya Makalma. Search and rescue operations nakatutok ang pamahalaan sa naganap na landslide sa Subic, Zambales. 3 barangay ang epektado ng pagguho na pinaniniwalaang mahigit sa 10 bahay ang natabunan at higit 20 ang natabunan ng buhay. Ang ginagawa ngayon ng ating mga rescue teams ay yung natawag nating search and recovery operations doon sa mga lugar na landslide. Malawakan yung insidente at nagkaroon ng flash flood, nagkaroon ng floodings, nagkaroon ng landslide. So napakaraming mga rescue teams na nagpunta. As far as Starlap, meron nga from MMDA, nagpunta na sa Olongapo to assist. At yung floodings problem wala na po ngayon dahil subside na, wala nang baha. Ayon kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, naabisuhan na ng pamahalaan ang mga residenteng naapektuhan ng landslide. Gayunman, dahil sa kakulangan ng pera ay hindi makaalis ang mga residente sa landslide-prone areas. Kaya naman pre-evacuation ang ginagawa ng lokal na pamahalaan sa tuwing may sakuna. Pero ang ating mga kababayan ay doon nakatira sa high-risk areas and they were advised to relocate already or to resettle. But the problem is because of their financial considerations, they could not resettle themselves and transfer to a new site. So ang ginagawa na lang natin dito is pre-evacuation. Kapag mayroong mga advisories, we expect na yung mga nanirahan ditong mga residente ay mag-conduct ng pre-evacuation to secure themselves and secure their families. Pero po itong sa incident na to, hindi po sila kumilos kaagad despite the warning ng Pag-asa na dito magkakaroon ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Umabot naman sa 8,273 na pamilya o 36,005 ang apektado ng habagat mula sa 82 barangay mula sa Region 3, 4A at National Capital Region. Ngunit ang 2,687 na pamilya o 12,441 na individual lang ang tumuloy sa mga itinalagang evacuation centers ng lokal na pamahalaan. Habang sa bagyong Odette ay nagtala ng 3 patay habang 2 ang nawawala. Ang probinsya ng Batanes ang pinakamalaking naitalang pinsala ng bagyo. Pero unti-unti nang nanunumbalik ang supply ng kuryente at tubig sa ilang munisipyo sa naturang probinsya. Nakapaghatid na rin ng relief goods ang pamahalaan sa probinsya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.